against the enemies of the state. Correct. Yes. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? CCPNP. Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? Hindi. O bakit sinasabi nila there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin? Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinapabayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng magpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan na pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Military, wake up. Sir, there are observers now from other countries. Hindi ganito yan, There's a silent martial law in the Philippines. Yeah, correct. Yan. Ang tao ngayon wala nang mapuntahan. Kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi tampalos-los bata niya. Si Vice President Sara Duterte ay may kasalanan sa anti-terrorism law. Ano yun? Di ba matagal nating ginawa yung anti-terrorism law? Matagal pinagbatihan yan. Ang anti-terrorism law ay designed and written against the enemies of the state. Correct. Yes. Sino ba ang na-declare ng bansa na enemies of the state? CCPNP. Di ba klaro? Yung mga tunay na terorista sa bayan. Na-declare ba ang ating BP na enemy of the state? Hindi. O bakit sinasabi nila there is violation of anti-terrorism law? Saan napunta ang batas natin?
Nasaan ang Supreme Court? Bakit pinapabayaan ninyo na binabalasubas ang ating mga batas? Ngayon, yung mga kasama namin na retired na ay pinaalahanan namin na ang pagpasunod sa batas ay dapat nasa tamang pamamaraan. Pero ang batas ay dapat nasusundin ng nagpapairal ng batas, ang PNP at ang Armed Forces of the Philippines. Tinuruan tayo na intindihin ang tamang pagpapairal sa batas. Bakit hindi ninyo sinusunod ang pagkakamali sa pagpapairal ng batas? Dapat kayo ang unang pipigil kung ang batas ay naging balasubas sa tingin ng iba. So ngayon, ang kailangan natin ay intindihin kung ano lang ang tama para sa ating bayan. So, titingnan natin kung sino ang tamang sumusunod sa batas. At ang hindi sumusunod sa batas ay babanggain ng karamihan sa amin. Ang tamang pagpapasunod sa batas ay dapat sundin ng lahat. Ang batas ay pinapairal para sa lahat. Ang batas ay dapat intindihin ng lahat. Ang mga lawyers at mga justices ay ginagawa lang nila ang tamang interpretation sa batas para sa mga hatol na gagawin ng ating mga judges and justices. Yun lang po. Maraming salamat sa pagpapahayag ni retired Major General Felizardo Simoy ng Armed Forces of the Philippines. Dumami Hindi governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... it's a long process mapapil sa Supreme Court unless you dala ka ng kaso doon, matagalan yan, mga next year pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. So it is only the military who says